Ilan sa ating mga tanim mga kaprobinsya ay namumunga na, kagaya nga nitong ating kalabasa. 3 puno lamang pala yung naitanim nating kalabasa pero 2 bunga lamang yung natira dahil nga mga kaprobinsya yung ibang bunga ay nabubulok at tila ayaw talagang magtuloy. Namumunga na rin pala mga kaprobinsya yung ating talong na noong maliit pa ay talagang nakapag-prawn kaagad tayo na hindi inaasahan at hindi pa naman talaga dapat, pero napakaganda ng resulta mga kaprobinsya. At dahil matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-upload ng mahabang video patungkol nga dito sa ating mini farm, ay nandito na naman ako nangungulit para panoorin ninyo ang video natin for today's video. Bago nga pala magumpisa ang aking araw ay nagtalbos tayo ng ating alugbati para naman itanim sa mga nakabitin din natin mga plastic na paso mga kaprobinsya. At heto nga yung isa sa pinaka-paborito kong gawin dito sa ating mini farm, ang maghukay o magbalawbaw ng ating mga tanim. Dahil nga sa araw-araw natin pagdidilig at sunod-sunod na pag-ulan dito sa ating lugar mga kaprobinsya ay nadidit-dit o nagsisiksik yung lupa, kaya naman kapag tayo ay nagdidilig ay hindi rin pumapasok yung tubig papunta sa ilalim at hindi rin agad ito nasisipsip ng ating mga tanim. Yan ang palagian namin ginagawa ni kaprobinsya na kapag nakikita po namin na yung lupa ay hindi na buhaghag at tila patag na kapag dinilig mo ay umaagos lamang yung tubig. Ang sistema at gawain ganito ay nakatutulong po sa ating mga tanim. Ang pagiging buhaghag po ng ating lupa para sa ating mga tanim ay napakaganda dahil nakapapasok po sa kanila ang oxygen o hangin. At dahil sa palagian namin ginagawa ang pagbabalawbaw o pagkukultivate ng lupa, at tingnan nyo naman itong ating tanim na mga sili mga kaprobinsya, dahil sa loob lamang po ng 10 araw ng pagkakatanim ay heto at napakalalaki na po nila. Mayroon nga pala tayo mga kaprobinsyang natatanggap ng mga negative comments sa ating mga vlog na yun daw pong isineshare natin ng pamamaraan ng ating pagtatanim ay mali naman daw at hindi naman talaga ganun dapat ang ginagawa. Antayin ko lang pong may papaliwanag sa inyo mga kaprobinsya at sa mga makakapanood po ng aking video. Lahat po ng ginagawa namin dito sa aming mini farm ay base lamang din po sa aming mga experience. Kaya naman po mga kaprobinsya, kung mayroon po kayong mas kaalaman sa pagtatanim ay maaari lamang pong i-comment nyo po dito sa ating comment section para matulungan nyo po kami na mapalago pa yung ating mga tanim. Tumatanggap po kami ng mga negative comment o mga suggestion po ninyo para mas madagdagan pa po yung aming kaalaman sa aming pagtatanim. Kaya naman po sa mga nagko-comment, maraming salamat po sa inyo mga kaprobinsya. Kapag ako pala nga ni mga kaprobinsya ay nagpo-pruning ng aking mga tanim ay hindi ko po itinatapon yung mga dahon na binabawas ko. Pagkus ay aking iginugupit para maging pataba na rin sa ating mga tanim kapag ito ay natuyo at nabulok sa kanilang lupa. At dahil malalaki na mga kaprobinsya yung punla nating panibagong batch ng talong na itatanim natin dito sa labas ng ating mini farm ay sinimulan ko na ang paglilinis at pagbubungkal nitong area na ating pagtataniman. At sa tuwing walang biyahe lamang ako mga kaprobinsya, tuwing araw po ng Biyernes ko lamang nalilinis ang lugar na ito. At napakalaking tulong nga mga kaprobinsya dahil meron po tayong grass cutter na makakatulong po natin para mapabilis yung paglilinis po ng ating pagtataniman. Kaya naman sobra po akong nagpapasalamat sa aking mga sponsors na naggaloob po sa akin ng grass cutter na ito. Pagkatapos ko nga pala mga kaprobinsya na maglinis ay inumpisan ko na rin ang pagbubungkal ng lupa. At pagkatapos ko nga mabungkal ang lupa mga kaprobinsya ay agad-agad namin ginayak ni kaprobinsya na ang ating mga organic fertilizer para ihalo sa ating lupang pagtataniman. At sobrang natagalan po ang ating mga punla sa ating seedling tray dahil nga meron lamang tayong pangilan-ngilan na araw na makapag-intindi sa ating mini farm dahil nga po tayo ay nagmamasada po ng tricycle mga kaprobinsya. Kung kaya naman sinulit ko talaga ang araw na ito para matapos ang gawain ito at na maitanim na rin natin yung tanim nating mga talong. At sa mga susunod na araw ay babalik na naman tayo sa ating pamamasada. At dahil dumarami na nga mga kaprobinsya yung tanim sa ating mini farm ay mas dumarami na rin yung tubig nilang kailangan. Kung dati-dati mga kaprobinsya ay kalahating drum na tubig lamang yung ating ipinandidilig, ngayon po mga kaprobinsya nakakaubos po kami ng 1.5 drum sa umaga at gayon din sa hapon 1.5 drum. Kaya naman 3 drum sa isang araw po yung nauubos namin sa aming pagdidilig. Kung kaya naman sobra talaga ako nagpapasalamat dahil sa ating sponsor ay nagkaroon din po tayo ng poso na libreng pagkukunan po natin ng tubig at walang problema kahit gaano pa karaming tubig ang ating kailangan ay hindi po tayo gagastos ng malaki para sa bill dahil nga meron po tayong pinagkukunang sariling poso. Halos inabot nga
nga pala kami dyan mga kaprobinsya ng 1 oras at kalahati dahil nga medyo madami-dami nga yung naitanim natin talong ngayong araw. At kung hindi nyo po na itatanong ay nasa 90 piraso na talong po yung ating naitanim ngayon. At sobrang sarap talagang pagmasdan na meron ka namang aantahing panibagong mamumunga. Kaya naman pagkatapos kong tanaw-tanawin mga kaprobinsya yung aming itinanim ay agad ko naman itong dinilig para naman maging komportable yung ating mga bagong lipat na tanim sa kanilang lupang pinaglalagyan. Kagaya nga mga kaprobinsya ng madalas kong sinasabi na kapag kayo po ay nasa probinsya o kayo po ay nasa bukid at meron kayong mga lupang nakatiwangwang na pwede naman natin taniman ay agad-agad po natin itong taniman mga kaprobinsya dahil isa na rin po itong pagtatanim sa nakatitipid na hindi na po natin kailangan bilhin pa sa palengke yung ating ihahain sa ating hapag na mga sariwang gulay. Sobrang nakakalungkot nga mga kaprobinsya na ang tradisyon ng ating pagtatanim na kinamulatan natin noong una pa ay nakakalimutan na rin ng iba pa nating mga kaprobinsya. Kaya naman sa video na ito ay sana po mga kaprobinsya ay ma-inspire ko po kayo na makapagtanim din po kayo ng sarili nating gulay na pagkukunan at makabawas din sa ating mga gastos sa pang-araw-araw. Kaya naman kaprobinsya, kung nakaabot ka sa pinakadulo ng aking video at nagustuhan mo rin ang mga vlog ko ay hinihiling ko sana na kahit i-like mo lang ang aking video at i-share na din para matulungan nyo po ako na maipagpatuloy pa ang papo-vlog ko na ito at na ma-inspire po natin ng iba pa nating mga kaprobinsya. O paano, hanggang dito na lang. See you on my next vlog. Bye bye.